Umakyat na sa 8 ang nasawi sa pagguho ng basura sa isang landfill sa Cebu, habang 28 naman ang nawawala pa rin. Tuloy ang rescue dahil may senyales na meron pang buhay ayon sa City Hall. Inisyohan naman ng DENR ng cease and desist order ang operator ng landfill. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Hala! Patay sila! Hala! 4 na araw na mula ng tabunan ng gabundok na basura ng Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City ang gusali ng pasilidad. Pero 28 tauhan pa rin ito ang hinahanap at pinaniniwala ang nasa loob ng gumuhong pasilidad. 8 naman ang nasawi. Kabilang ang 25 anyos na si James Carl Andrino, supervisor ng pribadong landfill facility. Nakausap pa siya ng kanyang ama ilang oras matapos ang pagguho habang ipit ito sa bumagsak na beam. Buhi pa, naistorya pa na ako si James. Ang iyahang word, sir, ma, aw pa, palihog lang kong ingon ni Ivy o ni mama, okay, ragib ko pa. Niingon ko nga, nya dong, kumusta? Kaya ra, siya kayanon ko ni pa. Pero hindi na kinaya ni James Carl at tuluyang pumanaw. Kasamang natabunan ang pangarap niyang makapagtrabaho sa United Kingdom. Bagay na inaasikaso na niya habang nagtatrabaho sa landfill. Sakit good sir. Nawala siya dayon amo. Urag dili pa jud ingon nga madawat gyud dayon namo ba. Nasawi rin ang isa pang biktima sa landslide na si Rowena Ranido na nagtatrabaho bilang HR personnel sa nasabing pasilidad. Buhay pa si Rowena nang matagpuan ng mga rescuer at nakabitan pa ng oxygen. Pero hindi agad makuha sa pagguho. Action, kamang, among, ano sa, kaya may papamay rescuer. Kung muna ni mga gamot, okay. Mo to, sa action, kamang, pagtana man, bunlot mis polis. Mga duha, o tulot ka polis, bunlot min duha. Sir, ayaw dia sir, kay nare-rescuer maabot. Mo to akong ginong polis nga, ayaw ko labti sir, kaya ang usawan na diyan, tabundan. Wa mo, sa kibaw lagi mister ko, wa ka kibaw sa akong gibati. Patuloy namang pinaghahanap ang kapatid ni Rowena na si Lloyd Ople na nagtatrabaho rin sa lugar. 18 iba pa ang nagpapagaling sa ospital. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival na ginagawa na ng rescuers ang kanilang makakaya para makuha ang mga trabahador na naipit. Maingat sila sa kanilang ginagawa dahil sa posibilidad na tuluyang bumagsak ang istruktura at matabunan pati ang rescuers. Nasa search and rescue operation pa rin ang ginagawa ng rescuers dahil may signs of life pa sa mga nadaganan ng debris sa istruktura. That 72 hours had lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Padayon tang hopeful nga we are praying and hoping nga kaning 28 kabuk buhi pa unta ni sila. 200 metro lang ang layo ng gumuhong basura sa pasilidad ng mga tauhan nito. Hindi matiyak ang saktong taas ng bundok pero sa taya ng City Hall ay 15 hanggang 20 palapag na gusali ang kasing taas nito. Halos kasing taas na yan ng tore ng Quezon Memorial Shrine sa Quezon City o ng 5 pinagpatong-patong na Rizal Monument sa Luneta. Ayon sa LGU, hindi pa nila dinidiscuss kung sino ang may pananagutan sa insidente dahil kapakanan muna ng mga biktima ang kanilang top priority. Samantala sa official statement, ipinaabot ng DENR Central Visayas ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya na apektado sa trahedya. Nagsasagawa ng imbestigasyon ang nasabing ahensya at isa sa tinitingnan kung sino ang may pananagutan sa insidente. At alinsunod sa findings ng DENR EMB Region 7 technical personnel sa ginawang site inspection noong Biyernes, nagpalabas ng cease and desist order laban sa Prime Integrated Waste Solution Incorporated.
kasamang tinitingnan ang compliance sa environmental laws ng nasabing pasilidad. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Wika ng iba, may pera sa basura pero trahedya ang idinulot nito sa Cebu City kaya pinaiimbestigahan ng ilang mababatas. Hindi kasi ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng pagguho ng basura. Balikan natin ang mga naunang insidente sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Napahiyaw na lang sa takot ang residenteng ito nang makitang gumuguho na ang Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City. Allah! Patay sila! Allah! Ang masaklap, may mga nagtatrabaho sa lugar kaya nalibing sila ng bundok ng basura. Nakakapangilabot pero hindi ito ang unang insidente ng pagguho ng basura. Taong 2000, aabot sa mahigit 200 individual ang nalibing ng buhay sa pagguho ng gabundok na basura sa Payatas Dump Site sa Quezon City. Kasunod ng buhos ng ulang dala ng Typhoon Edeng ay ang pagragasari ng mga basura pababa sa mga kabahayan sa lugar. Makalipas ang 11 taon, dahil din sa pag-ulan ng noong bagyong Mina sa Barangay Irisan, Baguio City, gumuho ang retaining wall ng Irisan Dump Site. Ang resulta, natabunan ng dambuhalang tambak ng basura ang mga kalapit na bahay nito at nasawi ang 5 tao. Isang truck driver naman ang nasawi sa trash slide sa Barangay Polong, Consolacion, Cebu noong 2019. Sabi nga, may pera sa basura. Pero ang parehong basurang ito ang siya ring kumitil sa buhay ng daan-daan nating mga kababayan. Ang mga ganitong pangyayari ang iniiwasan sa inilabas na National Solid Waste Management Commission, ang guidebook ng Solid Waste Disposal Design, Operation and Management. Nakasaad ang pagbabawas ng labis na pagtatambak upang maiwasan ang pagdulas o pagguho ng basura para sa kapakanan ng mga manggagawa ng landfill. Sa pagpili pa lang ng gagawing landfill, dapat iwasan ang mga lugar na madalas tamaan ng sakuna, gaya ng baha o landslide. Nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act, dapat na isaalang-alang ang kalagayan ng mga residente ng komunidad sa pagpili ng lugar ng landfill. At may sapat na lawak para mapaglagyan ng basura sa loob ng 5 taon. Sa pagpapatakbo naman, dapat ay may tala ng bigat o dami ng basurang tinatanggap ng isang landfill na aprobado ng Department of Environment and Natural Resources. Kasunod na nangyari sa Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City noong Biyernes, pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa Senado kung sumusunod ang mga sanitary landfill sa mga umiiral na batas sa bansa. Sa Senate Resolution No. 224, sinabi ni Marcos na hanggang nitong 2025, mayroon ng halos 13,000 material recovery facilities sa bansa habang mahigit 300 ang sanitary landfills. Ang Kabataan Party List, naghain din ng resolusyon para imbestigahan ang insidente. Ayon kay Kabataan Party List Representative at House Assistant Minority Leader Rene Co, kailangang maipasa na rin ang Magna Carta for Waste Workers para mabigyan sila ng proteksyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nagprotesta ang ilang grupo sa Camp Aguinaldo kaugnay sa anilay illegal na pagkakadetain sa Filipino-American na si Chantal Anicoche. Panawagan nila palayain na si Anicoche dahil walaan nilang basehan ang pananatili niya sa kustodiya ng militar. Dapat bigyan din daw siya ng access sa abogado. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Philippine Army kaugnay sa panawagan ng mga grupo. Matatandaang nawala si Anicoche matapos ang engkwentro ng militar at New People's Army UNPA sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong January 1. Natagpuan siya ng militar malapit sa pinangyarihan ng engkwentro noong January 8. Nanindigan ng Bureau of Customs na sapat ang legal na basihan
sa pagkumpiska ng mga luxury vehicle na inuugnay kay dating Congressman Zaldico noong nakaraang linggo. May babala naman ng PNP sa mga may hawak ng iba pang hinahanap na sasakyan. Nakatutok si Rafi Tima. 4 na araw matapos kumpiskahin mula sa isang condominium parking sa BGC, binalikan ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang mga sasakyang may kaugnayan umano kay dating Congressman Zaldico sa ICI headquarters sa Taguig. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga tauhan ng HPG pero in-inspection lang daw nila ang mga engine number ng ilang sasakyan. Ang mga sasakyang isinailalim sa macro-etching ay nasa alarma ng Land Transportation Office dahil sa kakulangan ng papeles. Kinumpirma naman ng BOC na wala pa sa kanilang kustodiya ang Toyota Land Cruiser na kasama sa 9 na sasakyang nasa listahan ng kukumpiskahin. Ang 8 naunang kinumpiska nananatili sa parking lot sa headquarters ng ICI. Sa gitna ng banta ng mga abogado ni Zaldico, nakakasuhan ang kumuha ng mga sasakyan na nindigan ng Bureau of Customs. Sapat ang kanilang legal na basihan para kumpiskahin ang mga ito. Karapatan naman nilang magsampa ng kaso kung tingin nilang may paglabag. Pero sa aming palagay, ang posisyon ng Bureau of Customs ay tumupad lang kami sa utos ng korte at lahat ng aming kilos ay naaayon sa batas. Ayon sa BOC, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa ICI tungkol sa mga sasakyan ni Zaldico, chinek daw nila ang kanilang system at lumabas na walang import permit ang mga ito. Hindi naman ganun ka-substantial yung number ng entries for Rolls-Royces in the Philippines. So the fact that it is not there, it creates a strong presumption that it is unlawfully imported. Titingnan natin dito, baka naman ibang entry ang ginamit, tapos it might fall under misdeclaration or misclassification. So it's still early in our investigation. We will observe due process. Ang kaso ni Ko, kapareho rin daw ng kanilang ginawa sa mga sasakyan ng contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon naman sa BOC, nag-offer ang kampo ng mga Diskaya na magbayad ng compromise penalty para mabawi ang ilan nilang sasakyan, kabilang na ang mamahaling Maserati, pero wala pa raw desisyon ng kanilang law division patungkol dito. Nagbabala naman ang PNP HPG laban sa mga may hawak sa ibang sasakyang nakaalarma sa LTO at may kaugnayan din daw kay Zaldico. 10 pa raw ang kanilang pinaghahanap. Surrender nyo na yan. Baka abutan pa sa inyo. Hindi rin naman ninyo magagamit yan dahil huli din naman kayo sa kalsada. At hindi rin naman ninyo maibebenta yan. Pag inabutan pa sa inyo, kayo pa ang mananagot. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na payagan ng interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Nagsumite ang defense team ng bagong medical report na sumusuporta sa pahayag nitong lalong lumala ang kanyang kalusugan. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, apektado na ang kakayahan ni Duterte para sa executive functioning. Tuloy-tuloy na pagpaplano, mabilis ang pagdedesisyon, maging ang kanyang lakas. Kaya hindi na raw kaya ni Duterte na manakot ng mga testigo kung ito ang iniisip ng ilan. Dagdag pa ni Kaufman, maling sabihin ng pre-trial chamber na nagpapanggap lamang si Duterte na may sakit siya dahil wala itong basehan. Mga kapuso, may pagtaas muli sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. 20 sentimo ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. May pagtaas din sa presyo ng kada litro ng gasolina na 30 sentimo. Ganyan din ang imamahal ng kada litro ng kerosene na 3 linggo ng sunod-sunod ang pagtaas. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Mga kapuso, may pagtaas muli sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. 20 sentimo ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. May pagtaas din sa presyo ng kada litro ng gasolina na 30 sentimo. Ganyan din ang imamahal ng kada litro ng kerosene na 3 linggo ng sunod-sunod ang pagtaas. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Isang South Korean national arestado matapos mapag-alamang wanted sa Interpol. Palipad sana papuntang Hanoi, Vietnam ang 50-year-old na South Korean national nang arestuhin ng Bureau of Immigration o BI. Sa primary inspection, lumabas na may Interpol hit sa immigration system ang suspect. Nakumpirma na meron siyang red notice at pinaghahanap na. Sangkot umano ang suspect sa money laundering sa South Korea. Haharap siya sa kasong paglabag sa Philippine immigration laws. Bagong taon, bagong career high.
Ganyan ang simula ng 2026 para kay Filipina tennis superstar Alex Yala na umangat sa ranking sa Women's Tennis Association o WTA. Mula sa pagiging world number 53 sa pagtatapos ng 2025 season, umakyat at world number 49 na ngayon si Yala. Kasunod yan ang kanyang laban sa 2026 ASB Classic sa New Zealand, kung saan matagumpay siyang nakapasok sa semifinals. Pero nagtapos ang kanyang ASB Classic run nang matalo siya ni Wang Xinyu ng China. Sa isang Instagram post, sinabi ni Yala na, "So close yet so far." Nagpasalamat din siya sa mainit na pagtanggap ng Auckland. Sunod na sasabak si Yala sa 2026 Kooyong Classic bago ang Australian Open. Booked, blessed, and busy ang Juliver dahil sa iba't ibang proyektong nakalinya para kina Julian San Jose at Raver Cruz. Kabilang dyan ang bagong edition ng The Clash Teens at kanilang muling pagsasama sa isang Kapuso series. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasabay ng bagong taon, marami ring bagong aabangan mula sa Kapuso real-life sweethearts na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Kahapon, muling sumalang sa kanilang first live show for the year ang Juliver sa All Out Sundays. Happy Lord, I need you to tell me! May ilang pagbabago raw sa Kapuso Sunday noontime variety show. I also believe that we really want to give everybody a quality show and quality products. Kaya talagang binigyan ng AOS yung lahat ng artists, yung mga spots, mga highlights talaga para alam mo yun, maipakita yung full potential lahat ng artists dito sa All Out Sundays. Bagong taon, bagong energy na naman, and we're so happy na alam ko, 6 years na kami yung AOS. So, parang kailan lang, looking back, up to now, nakaka-proud maging part na AOS family. This year, magbabalik din ng Juliver as Clash Masters sa bagong edisyon ng Kapuso reality singing competition na The Clash Teens. Sa history ng The Clash, first time namin magkakaroon ng The Clash Teens. So, we're very excited. Ibang klaseng boses din ang isu-showcase sa mga teens eh. Alam naman natin, pag makita natin sa social media, iba rin yung talentong binibigay ng mga kabataan Pinoy, lalo sa pagkanta. May same goals naman ang Juliver when it comes to music, kagaya ng makapagsulat at makapag-release pa ng mga album. Si Raver may pinaghahandaan ding sasalihang programa na magbabalik din this 2026. Excited ako kasi magiging part ako ng isang show na solid dito. Talagang naabang ako tong show na to eh. Every time. At muli ring magsasama sina Julie at Raver sa isang upcoming Kapuso drama series. Kaming dalawa ni Ray, we will be part of a show. We will be guesting. So sana po abangan po nila 'yon. Isa itong malaking show ng GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Na-dislocate ang kaliwang siko ng isang grade 6 student matapos umunong saktan ng kaeskwela sa Bugasong Antique. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Makikita sa video si Manny, hindi niya tunay na pangalan, na sinasakal ang isa pang batang lalaking si JR, hindi niya rin tunay na pangalan. Si JR wala namang tigil sa pag-iyak. Maya-maya pa, namagitan at umawat na ang iba pang bata. Nang bumitaw na si Manny, naiwan sa sahig si JR at tila nahihirapang gumalaw. Kuha ang video nitong January 7 sa loob mismo na kanilang classroom sa isang paaralan sa Bugasong Antique. Kapwa minor de edad at grade 6 pupils ang dalawa. Ayon sa ina ni JR, bago pa man daw nakuha na ng video, tila naglalaro lang ang dalawa. Ngunit may isa raw na kaklase na sumipa kay Manny. Nagalit raw ito at napagbuntunan si JR. Ginkaga na pa sir, samtang nagawilwig ang alima kabata ko nga nagapakitloy kay nana nga ibuyan nan sir. Nang mangyari raw ang insidente, nagkataong wala ang kanilang guro dahil may practice ng sayaw para sa isang aktibidad. Na-dislocate ang kaliwang siko ni JR.
Nakakonfine siya sa ospital sa San Jose at ooperahan dahil may bahagi ng buto nito na nakitaan ng fracture. Nakatakdang mag-usap ang mga magulang ng dalawang bata bago ang nahulikam na insidente. Dati nang nagsumbong si JR sa ina na sinaktan siya ni Manny. Ginsumbag naman kada bata ko sir mong pero ginbabayan lang namon to kay siyempre tawag bala nga away bata. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Nakandakon sinda kong lecture sa grade 6 pupil sa amuman nga seksyon. Nao nag-lecture sinda sa anti-bullying. Ang principal ng paaralan, pati ang district supervisor ng Bugasong, pinagsumite ng DepEd Schools Division of Antique ng report. May itinatag na grievance committee na tututok sa investigasyon. Nagbigay na rin ng financial assistance ang paaralan sa bata. Mayroong isasagawaring intervention. Conduct or administer a psychological first aid sa bata, sa mga bata, hindi lang ang biktima, kundi ang iban pa nga mga bata nga involved. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng kaanak ni Manny. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok 24 oras. Mahigit 20 pamilya ang nasunugan sa Santo Tomas, Pampanga. Problema naman sa kuryente ang itinuturong sanhi ng pagkatupok ng ilang tindahan sa Iloilo. Nakatutok si John Consulta. Abot hanggang langit ang makapal at maitim na usok mula sa mga nasusunog na bahay sa Santo Tomas, Pampanga. Ayon sa LGU, 21 bahay ang nasunog. Sa kanilang initial, para kung may unattended lighted candle, may nagsindi po yata ng kandila at parang iniwan. Sa ngayon po, yun po nakikita nilang pinagmulan ng sunog. Dinala sa ospital ang dalawang nagtamo ng second-degree burn. Nasa 27 pamilya o mahigit 100 individual ang apektado. Naghatid na ng tulong ang Provincial Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyo sa insidente. Sa Kalinog, Iloilo, 9 na stall sa isang pampublikong pamilihan ang natupok. Kahit gabi, kita ang kapal ng usok. Tuluyang nasira ang 2 pwesto. Inabot ng mahigit 20 minuto ang pag-apula ng mga bumbero. Kuryente ng isa sa mga stall ang pinagmula ng apoy. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala. Sa Zamboanga City, nasunog ang 2 bangkang nasa pantalan. Muntik madamay ang katabi nitong stilt house. 3 tripulante na mag-aama ang sugatan. Na-rescue sila matapos umunong makatalon mula sa nasunog na bangka. Umabot sa mahigit 200,000 piso ang pinsala ng sunog. Tinitingnan kung may kinalaman sa sunog ang umano'y kargang galong-galong gasolina at diesel ng bangka na nakalagay sa plastic containers. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pagmamanehong may kaakibat na responsibilidad ang paalala ng MMDA. Kasunod ng inilabas nitong Top 5 Traffic Violation nitong 2025. Nakatutok si Von Aquino. Minsan na raw natiketa ng delivery truck driver na si Lawrence dahil sa attended illegal parking. Pag yung mga customers is gaya nito, walang maayos na parking para sa mga deliver, ganito lang po, talagang nakaano lang po kami dito sa kalsada, nakapark. Tsamba. Kung may mga manguli. Swerving naman daw ang naging violation ng taxi driver na si Bong. Talagang kasama sa trabaho yan eh. Kasama sa trabaho. Pero konting ingat lang. Sa datos ng MMDA Traffic Ticket Management Division nitong 2025, nangunguna ang illegal turning sa mga kadalasang traffic violation ng mga motorista. Sumunod ang unattended illegal parking, disregarding traffic signs, number coding scheme at attended illegal parking. Ang mga ito nila ay kombinasyon ng mga natikitan sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at physical apprehension. May mga drivers talaga na siyempre, kung ano ang convenient kahit na illegal at nakaka-apekto sa ibang mga motorista, ginagawa. Halos hindi anya nagkakalayo ang mga bilang ng mga violations na ito sa mga traffic violations noong 2024. Para ma-forward ng ating mga kababayan na pwede nang gawin yan at ma-apektuhan ang inyong, especially sa renewal ng lisensya at ng sasakyan.
Batid naman daw ng MMDA na mga traffic violations ay nangyayari talaga sinasadya man o hindi. Pero paalala nila, ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga lisensya naman ng mga mahuhuling traffic violator, hindi na muna pwedeng kumpiskahin alinsunod sa utos ng Transportation Department sa Land Transportation Office. Pagka po sila ay nahuli, yung ticket po, kukunin yung details nung nasa license. Then, sa i-encode po doon yan, pagbalik po sa nila sa, for example, sa amin, sa Central Office, para ho mai-alert online yung pinaka-details nila. Mula sa dating 15 calendar days, 15 working days na ang inilaan para maresolba ang mga kaso. Ibig sabihin, hindi nakasama sa bilang ng araw yung mga holiday at weekend. Kung di maayos ang kanilang kaso sa loob ng 15 working days, saka lang babawiin ang lisensya o kaya ipapatawan ng automatic suspension. Ang bagong pulisiyang yan, plano raw questionin ng isang mambabatas. Nahuli ka on a Saturday, hindi ba? Tapos nahuli ka ulit on Wednesday, hindi ba? Malalaman mo ng traffic enforcer on Wednesday kung nahuli ka ng Saturday? I don't think so. Nakasaad daw kasi sa traffic code na 15 calendar days ang inilaan para sa pagresolba ng traffic violation. Sa ngayon po doon sa direktiba po ng DOTR, temporary muna, siguro magbabalangkas pa ng mas magagandang mga rules. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.